So hello guys. So ito yung final mini exam ko para sa subject Application Development and Emerging Technologies. So this is an individual project of course, and ito yung mga kailangan natin gawin and ipakita sa video na to. So first, the Flask framework. So we used it, Flask. Then templates, we use templates here, index and login HTML. Login HTML and index HTML. Database integration, we have db.py here, and we use MySQL or the SQL Yog. So the API integration, my Postman here in my PC is not working, so I use the Postman website, and yeah, it works the same as the Then so tara, pakita natin yung dito and yung mga laman niya. So una tayo magta-try mag-fill dito sa dito sa ating parang website na niya. So mag-login tayo. Ano yung mga registered na users? Kel and pass. Enter. So naka-login tayo as Kel. To Kel number 2. So mag-add tayo. Ezekiel Sembrano. Ay, mali pala, kaya pala di lumilitaw to. Nge. So save customer natin, and ito lumitaw siya. Ito yung dito is para sa rooms, and hindi ko na siya gagalawin kasi same lang siya dito. And then pati yung mga to remove. Ayan, nare-read din yung mga dito. So focus na lang tayo sa customer. So nakapag-add tayo dito and nare-read natin siya. Dito na agad yung read na function natin. And then delete. And subukan natin siya ngayon sa ating Postman website. So meron din tayo dito pwede rin tayo register ng bagong user dito, bagong user account, para kapag nag-logout tayo dito. Halimbawa yun, nag-logout tayo dun, and then yung kanina sa PyCharm, yung itong link na to is i-paste mo lang dito and ilagay mo yung sa user, kasi sa user ka gagawa, and then yung register, magre-register ka ng bagong account. So dito susubukan natin mamaya yung i-register nating account if it's working, and syempre lagi tayong mag-check dito sa ating database if pumapasok yung mga ginagawa natin bagong info sa ating system. So i-create natin to yung
Username Kiel, password is pass lang. Kasi yung kanina is Kiel and pass na 4 yung S. So ito, subukan natin i-create to. Dapat lumitaw to. User account created successfully. So send natin dito. Lakan natin. Yan. So send natin. Ayun, successfully pa rin siya. So check natin yung ating database and i-refresh natin. Ayun, dumagdag na siya. And subukan natin siyang i-login dito. If gagana siya. Enter. Invalid username or password. Kiel pala siya, Kiel. Yan. So ito na siya ngayon. Tapos same lang din. Pwede pa rin siyang magano dyan. Yan o. And papasok yan dito sa ating customers. Ito. Delete natin. And di-delete ulit yan. And if we log in the hindi, tama lang. Halimbawa, in-add natin ulit ito. kiel@gmail.com. So 9999999. Diba, ayan. So dito sa post dito sa ating web is okay na. Napakita natin na gumagana lahat. And then punta naman tayo sa ating Postman. If gagana yung mga ating API. So nakapag-create na tayo ng isa pang user account dun sa para dun sa login page and gumana siya. So ito siya, yung Kiel. And yung ginawa natin dito is ito yung Kiel. So mag-move tayo dito sa ating login. So halimbawa, i-login natin yung Kiel kanina. And ganito lang yung lilitaw dyan. Halimbawa, yan, may W. Ayun, invalid credentials. Then, if it's right, and login successful siya. Tapos, dito na tayo dito na yung CRUD natin para sa users, ay sa customer. So, isa-set lang natin yung para sa create natin. Isa-set lang natin to for ilalagay natin sa create. Then yung link dapat hindi makalimutan yan. And kapag may mali dyan sa dalawang to, hindi magra-run na maayos yan. Hindi ma-deliver yung binigay mong info ng customer dun sa database, hindi papasok yan. Tapos ito, mali yung lilitaw dyan. So, halimbawa, i-create natin si 1 De La Cruz and 1.dc example.com. Tapos yung phone number. So, after mo pala i-set to sa post, if creating ka ng halimbawa customer, post yung gagamitin mo. And then the link syempre ulit, and then yung send. Tapos pag kasi kapag nag-add ka ng new request diyan, ayan, nasa params lang siya. So dito sa atin hindi. Diba nasa params siya? Dalhin mo siya dito sa body and then raw. And i-type mo dito yung mga ilalagay mong infos ng customer. Like ito. Naka-body, naka-raw, and tinype ko ito. So, kapag sinend natin yung send,
when we click the send button here, so wait, ito customer. So pumunta tayong customer para makita natin. So kanina we only add Ezekiel Sembrano kanina dun sa web dito. Ito siya. So dito naman we will add Juan de la Cruz but using Postman. So click send. Then customer created successfully, sabi niya dito. So dapat si Juan de la Cruz is pasok na dito sa ating database sa customer. So pindutin natin yung refresh and na yun, pumasok siya. Juan de la Cruz. Then sa next natin is get. Isa-set naman natin siya sa get. And then ayan na lang natin siya sa params. And search natin yung i-read nating customer. Wala na tayong customer na 3 yung ID. So i-read natin si 1 yan. Palitan natin to ng 7. Kasi yung ID ni 1 dito sa ating database is 7. Okay. So kapag kinlik natin yung send, lilitaw na dito yung ito. Lilitaw yung customer ID ni 1, yung pangalan ni 1, yung apelyido ni 1, email ni 1, and phone number ni 1. So click natin yung send. Ayun, nagpalit siya. 1.dc 1.dc 1 de la Cruz ID 7 and then yung 0912345229. So yun yung para makapag-read ka. So dito naman tayo sa update. Set lang natin siya sa put. Alam ko pwede rin siya sa post. Then the link and yung number na to is yung ID nung i-edit mong customer. So yung ID ni Ezekiel now is 6. So palitan natin to ng 6. And then ita-type mo lang din to. Isa-set mo siya sa body tapos row. Tapos dapat ganito ulit yung lumitaw. So kapag sinend natin to, walang updated yung Gmail ni Ezekiel dito. So dito meron. Yun yung pagbabasahin natin na nagpalit siya. So send natin. Try nating ano to. Ayun nag-update din siya dito. Tapos punta tayo dito sa ating mismong database. Ayan, kelkel@gmail.com. Kelkel updated. Yun. So gumana yung update natin dito sa using Postman. Then we will delete customer naman. So yung customer ID ni Ezekiel is 6 na. Palitan natin ng 6. So i-delete natin yung profile or customer ni Ezekiel. So dapat ito yung lumitaw. Customer deleted successfully. So link set sa delete and send. Customer deleted successfully. So testingin natin dito sa ating web kung mawawala na yung Ezekiel Sembrano. Nawala siya. And then sa ating mismong database nawala na rin siya. So napakita natin yung dito sa ating final mini project is napakita natin yung paggamit natin ng Python Flask framework, templates, database, and ito gumamit din tayo ng Bootstrap dyan. Ito yung nasa static natin. And then napakita yung database integration, API, and login page. So that's all.